napipilian ako, mas gusto kong lumipad. Kasi gusto ko yung sagot ni Anwar, sabi niya, kasi pag invisible ka, wala kang friends. Pero pag nagpo-play ka, may sasama pa, promise. Di ba? Gusto ko ako play pala yun, di ba? Tapos tsaka gusto ko kasi malibot yung mundo. Nung walang pamasahe. Sabog! Kaya gusto sarap maging play ganyan. Kaya sabi ko, na-realize ko yung mga sagot nila. Kasi mga invisible kasi gusto lang nila, hindi sila makita. Sige, hindi ko na kayo nakikita. Pikit na lang kami ng mata. Yan. Sige po, para sa ating lesson 8. Na-enjoy niyo pa ba yung training? Sige, lesson 8, ang title po ay The Blessing Through Cell Group. Yung ginawa niyo kanina, ano yan sa cell group? Icebreaker. So, ginagawa yan bago pagkatapos. Bago mag-cell group. Or bago mag-start ang cell group. Sige po, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa hapon na ito. Salamat sa kabutihan mo. Salamat kasi we enjoy, Panginoon, yung training na to. And we thank you, Father God, kasi sa bawat training, Panginoon, na-realize namin, na-apply namin ng tama, Panginoon, yung mga lesson na meron kami, Father God. Lord, we invite the Holy Spirit right now, Panginoon, as we immerse, Panginoon, sa buhay na meron kami, Panginoon, niniwala kami, Panginoon, nakasama na namin siya ngayong hapon, Panginoon. Maraming pasalamat in Jesus' name. Amen. So, palagay niyo, bakit tayo nag-icebreaker? Bakit? Para yung, di ba, pag maraming pinagdagan sa bahay, tapos mag-celebrate, hindi parang pag nag-icebreaker kayo, mawawala yung mga iniisip niya. Parang magiging Saka para ma-prepare kayo. Kasi kung hindi tayo mag-icebreaker sa isang cell group, yung mga utak nyo nakafocus pa yun sa mga bit-bit nyo, di ba? Hindi kagaya pag na-break natin yung ice, sabi nga ni Ate Hana, maiisip nyo, ay ano yung kasunod, ano yung mangyayari sa cell group. So sabi dyan, the blessing through cell group. Ano nga ba yung mga blessings? Bakit kailangan ng cell group at bakit tayo nag-cell group? So, ang ating biblical foundation po ay Acts 6 verse 7. Sige po, basahin ko. So, the word of God spread, the numbers of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Sige. Sa cell group, nag-i-start siya sa maliit, tama? So, sabi nga, ang message natin for today is small things matter. Why, Ma'am Ethel? Bigla ako nahanap sa Small things matter kasi great things comes from small beginnings. So, mag-uumpisa muna sa maliit. Lahat ng malaking bagay, lahat ng magagandang malaking bagay na nagaganap sa buhay natin, nag-uumpisa muna sa maliit. Thank you, Ma'am Ethel. Ay, ano ba yan? Bakit ba naninis pa si Ma'am Ethel? Si Ma'am Ang pala. Ayan. Thank you, Ma'am Ang. So, totoo naman yun. Lahat, walang malaki na nagsimula agad sa malaki. Lahat nagsisimula sa maliit. So, sabi nga, parang ganito. Tip. Ayan. Ano yan? Okra? Sili. Ayan. May isang tawag yan. Tawag yan ay jalapeno. Ayan. So, di ba ang sili maliit lang siya? Pero pag hinalo siya sa pagkain, or subukan yung kainin siya, maanghang, nag-extra kagad yung anghang sa bibig natin, di ba? Which is napakaliit, pero yung buong katawan mo yung nag-iinit. Tama? Isa pa po? Ano yan? So, sa palagay niya, anong relate niyan dito? Sa isang cell group o sa isang bagay na maliit? Ano yung pinakamaliit na daliri? Ito talaga, di ba? Hindi naman ito. Kasi ninyo, mataba lang to, pero ito yung pinakamaliit. Ang pinaka-matters niyan sa medical pag-aaral talaga, pag nawalan ka daw ng thumb, useless na yung kamay na meron ka. Subukan mong humawak ng walang thumb. Hindi kaya, di ba? So, si thumb talaga yung pinaka-malaki yung responsibility sa kamay. Actually po, kapag nawawala yung nagkakaroon ng problema sa thumb, nawawalan siya, yung paa mo yung daliri mo sa paa, yun yung pinapapalit sa thumb. Opo. Sa ibang bansa, kapag nawalan ka ng thumb, ang ginagawa nilang solusyon, yung daliri mo sa paa, yun yung
ginagawa nilang thumb. Kaya parang inilipat sa ganito mo. So, ingatan niyo yung mga thumbs na meron kayo. Tsaka, di ba, ito rin yung nagre-represent ng identity niyo. Tama? Kapag hindi marunong pimirma ang isang tao, ang ginagamit ay thumb mark. So, di ba, pag sa mga ID, sa mga mag-field upan kayo, thumb talaga yung pinaka mahalaga. May isa pa. Ano yan? Sa science yan. Atom. Grabe ba talaga? Yan. Yung pagbabalik niya, ano, kasi absent siya na alam, yung bumabawi, kakaiba ko. Ayan, atom. So, si atom, ano ang pinaka-structure ni atom? So, science, ang binabanggit, pag sinabing atom ay liit lang siya. Tapos, kapag nadikit siya sa iba, doon parang nagkakaroon ng may structure sa atom. Ano yung mga nakaloob kay atom? Sige sa mga student. And teachers, ayan. Merong proton, neutron, and electron. Si proton, siya yung positive. Electron yung negative. Tsaka si neutron yung neutral lang siya. So, si atom, hindi siya magiging atom kapag wala yung mga structure na yan. So, dito, marirepresent natin talaga na small things matter. So, sabi nga, like David, anong connection mo? Sabi nga, like David, naintindihan niya rin yung ganong klase ng principle. So, syempre, si David, mas kinilala siya. Unang nakilala si David, nag-aalaga ng nag-aalaga talaga siya ng mga tupa. Tsaka alin, siya yung bunsong anak, bunsong kapatid. Bunsong anak ni, ang pangalan ng papa niya? Jesse. Ayan. So, sabi nga, si David, naiintindihan niya yung ganong klase ng principle. Kumbaga, mula sa maliit na bagay, nagbubunga ng malaki. At doon na-determine yung faithfulness na meron si David. So, sabi nga, nag-care siya ng flock. Tsaka alin, nagiging responsible din siya sa mga maliliit na bagay. Actually po si David, bukod sa pagiging nag-aalaga siya ng tupa, siya rin po yung tagahatid ng baon sa mga kuya niya kapag nasaan niya, anak, David, dali mo na nga ito sa mga kuya mo kasi andyan na yung laban. Kaya doon nag-start na kinalaban niya si Goliath kasi sakto naghahatid daw siya ng baon doon. Ayan, di ba? Trivia. Ayan. So sabi nga, si David, naintindihan niya, yun yung isang dahilan kaya pinili ng Panginoon si David. Naintindihan kasi ni David na yung mga maliliit na bagay ay mahalaga. So, sabi nga kanina, would you rather fly or be invisible? Sabi niyo kasi kanina sa mga invisible, kasi minsan gusto ko rin na hindi ako makita. Hindi niyo ba alam, the more na ayaw niyo ipakita yun, the more yun na nakikita ng mga taong mahal kayo. Why? Kaya magpakita kayo. Ayan, so sabi nga, even yung Panginoon, dinicide niya na piliin si David kasi nga, nakikita niya na itong tao na to, dahil napapahalagahan niya yung maliit, you can lead a nation. So, yun yung nakita niya kay David. So, kayo, kung nakikita niya yung maliliit na bagay, napapahalagahan niyo yun, it means leadership. Ayan. Kasi po, sabi nga, mas naiintindihan natin yung principle of faithfulness. Bubol talaga ako dito. Sabi nga, di ba his faithfulness in this small responsibility allowed God to trust him as a king over the nation of Israel. Kasi bakit? Bakit hinayaan ng Panginoon na magsimula sa maliit? Kasi kapag malaki na agad at hindi mo na pahalagahan yung maliit, hindi mo rin tayo magpahalaga ng malaki. Tatapon mo lang yun. Maniwala ka sa akin. Kasi bakit? Kapag binigyan ka ng piso at ang nakikita mo ay milk tea, hindi kasha, di ba? Tatapon mo yung piso. Eh ano ba nabibili sa piso ngayon? Candy. Pero yung candy, kapag nag-aantok ka, nakakasolve yun ng problem. Kaya small things matter. So, ganun din tayo sa ating cell group. Sabi nga, paano po yung church? Sabi nga, church. The church. So, paano malagamit may pati tayo, may pa-sounds. Ayan. Ang church natin, hindi siya kagad na buong church. Actually, sa prinsipyo po ng cell group, nag-i-start din to sa maliliit. So, cell group talaga nagsimula ang isang church. Sabi nga, groups originates from the early church whose congregation grew through cells. So, even dati, nung panahon ng mga 12 apostol, wala namang kagad na buong church.
even nung panahon nila Moises, wala na church talaga kasi tent-tent nga lang sila eh. Pero, nagsimula sa maliliit, sa mga tribo-tribo, doon lang nagsimula din. Kaya na po yung isang buong Israel. Even kay Abraham, di ba? Hindi naman kagad na piling Israel eh. Nagsimula lang din kay Abraham. Tapos, so, sa lahi niya, kay Isaac, hanggang sa lumaki yung nations nila. Sabi nga, isipin niyo ito maigi, kung ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa maliit, doon din nagsisimula yung greatest revolution na gusto ng Panginoon sa bansa natin. Na gustong ma-witness ng Panginoon sa bansa natin. Sabi nga, even yung mga disciple, meron tayong kapangyarihan na mula sa maliliit, makikita natin yun. Diba? May kapangyarihan tayong makita yung faithfulness, even tayo, nakita ng Lord yung faithfulness na meron tayo dun sa maliit. Isipin nyo, nung nagsimula kayo dito, nung nagsimula kang maging Kristiyano, ano ba yung panalangin mo? Di ba hindi ka naman kasi siguro kaalab-agad na nakilala mo yung Lord? Ako nung time na nakakilala ako sa Panginoon, nang sinabi ko lang sa prayer ko, kasi natatakot ako kasi, Kristiyano na ako, ibawal sa amin maging born again, kasi Katoliko, Sagrada, ganun-ganun kami. Sa mama ko, hindi natatakot ako. Pero ang sinabi ko sa Panginoon, Lord, ayusin mo yung puso. Puso ko lang talaga yung pinahas kasi baka mali na. Hindi na siya heart, oval na siya, ganon. Diba? So sabi nga, kailangan natin maunawaan na yung cell group, mahalaga siya para mabuo yung church. O ano ba yung composition ng isang church, ng isang cell group? Meron ito, kagaya ng ginawa natin kanina, icebreaker. Pero bago yun yung flow. Pero sa isang cell group, una, ang iniisip sa isang cell group, kailangan ng host. Pag sabi host, ito yung location, o yung pinagsa-cell groupan natin. Cell house, gano'n, cell host, yun. Yun yung isa sa mga kailangan. So sa cell group nyo, saan yung lugar yung pinagsa-cell groupan nyo? Church. Pero, first, sino pa po? Kila Ma'am Ma'am sa inyo ba na? Church. Ay, kasi magkasama naman kayo. Pero ang pinaka gusto talaga ng Panginoon sa mga bahay-bahay. Ayan, kasi bakit? Kasi pag sa bahay, bukod sa kayo yung nagsasel doon, yung mga nanay nyo, tatay nyo na hindi pa nakakarinig, hindi pa Kristiyano, masyasyaran nyo yun, sinarinig nyo may word of God doon. Mag-good kayo, Kristiyano na rin yung mga kasama nyo sa bahay. Bukod sa host, meron tayong tinatawag na leader, at meron tayong tinatawag na member. Pag leader, sila yung tinatawag na, sila yung nag-lead ng cell group. Pag sinabi naman, assistant leader o yung aid na tinatawag, sila yung leader's right hand o tinatawag na Timothy. Timothy natin. So, hindi pa pala yun. Aid lang patawag, right hand. Tapos, meron tayong mga guest o yung mga invite. So, yun yung composition ng isang cell group. Merong host, leader, assistant leader, member, at saka yung guest. So, 5 siya. So, sabi nga, yung cell group, maliit lang din naman siya. Tama? Small centers. Sa tawag na sa kanya, small centers ng church. Sabi nga, dito, ng pag-aaral ng Biblia sa pinaka-simple at practical na paraan. Bakit? Palagay mo, Reonisa, bakit sa cell group na magsisimula yung pag-aaral ng Biblia sa pinaka-simple at practical na paraan? Bakit? Bakit yung cell group, siya yung, nakalimutan ko yung tanong ko. Bakit sa cell group nagaganap yung pinaka-simple at pinaka-practical na paraan ng pag-aaral ng Biblia? Kasi pag sa church ka agad gagawin, parang hindi mo pa siya maintindihan. Pero pag sa cell group, may explain pa siya. Amen, tama. So, kasi pag sa congregation dito sa simba, yung pag nag-message ang mga pastor, hindi ka naman pwede magtaas ng kamay, di ba? Mas tanongin ka ikaw, ano bang nararamdaman mo? Sa cell group kasi may one-on-one. Yeah? Bawat tanong, pwede itanong sa'yo, tapos hiliin yung reflections mo doon sa tanong. Yun yung pinaka-practical way. Kaya mas nag-grow spiritually ang isang Kristiyano. Sabi nga, dito kasi mas nabubuo natin yung build up, yung pagbuo dun sa pagkatao ng isang tao na nai-include na every week meron siyang Kristo sa buhay niya. Kasi di ba pag sa cell group, magkakatanungan yan eh. Sa church naman, pag congregation, hindi. Hindi ka naman matatanong ni pastor na, Hannah, kamusta ang buhay mo? Hindi ka naman gaganon nito sa church. Diba?
verse 7 to 20, at saka chapter 20, verse 20 to 21. So the word of God spread. So through cell group, doon nagsimulang mas-spread yung salita ng Panginoon. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly, and from house to house I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. So even yung mga disipulo ng Jesus Christ, nag-house to house din sila. So, nung time na inuusig sila, doon din nag-start yung spreading ng gospel. Kasi isipin mo, hindi naman sila pwede magsama-sama kasi pag nagsama-sama sila, isang patayan lang gagawin sa kanila. Kaya ginawa nila, nagkiwahiwalay sila. At through that, na kumalat yung salita ng Panginoon. So, ano pa? Ambassador of Jesus Christ. Tandaan natin that we are ambassador of Jesus Christ. So, small things matters because even si Jesus Christ, tinuro to sa pagiging leader. Kasi leadership is not about being the greatest. So, di ba, sa Bible sabi doon, good and faithful servant. Hindi naman sinabing, good and faithful pastor, good and faithful leader. Because tinuro sa atin ng Panginoon na being a servant. So, sa pagiging mababa, sa pagiging maliit mo, mula sa maliit na bagay na meron ka, doon yung tinuturo yung leadership. Diba? Kasi, yung isang tao na meron ka, dinidisciple mo ngayon, naalagaan mo yon. Diba? Siyempre, yung isa na yon, magmamatters yon. Kasi sabi niya, yung leader ko, 2 lang kami. Mag-i-invite yun. Siyempre, magkakaroon ng eagerness niya na, yoko naman na, 2 na lang kami lagi ni leader. Magkakapalitan na kami ng mukha. Siyempre, mag-aano ng invite. Kasi magmamatter sa kanya na, ganito magmahal yung leader ko. I-share niya yon sa iba. Sabi nga, imbis na makita natin na tayo yung pinagsisilbihan, dapat daw tayo yung nagsusunod. Sabi nga, serving sa mga bagay na kung saan nakikita natin yung maliliit na bagay. Ang isang leader kasi nakikita niya yun. Nanonotice niya yung maliliit na bagay na pangangailangan ng isang disciple. Sabi nga, tingnan natin kung paano si Jesus Christ nag-ano ng isang ministry noon. Di ba? Even si Jesus Christ, nagbisita rin siya sa mga bahay-bahay. Nag-share siya bukod dun sa pangkalahatan, sa sinagogue, nagbumisita rin siya sa mga bahay-bahay. Kaya, nag-spread lalo ng maganda yung mabilis yung salita ng Panginoon, tsaka mas dumami yung mga Kristiyano. Kasi, even si Jesus Christ, ginawa niya yun. Kaninong mga bahay ba yung mga binisita niya? Kay Zacchaeus. Di ba? Si Zacchaeus, kilala siyang alin? Maliit na tao. Tapos, di ba parang nangunguha siya ng buwis ata, parang kumukupit siya. Pero dahil gusto niya na makilala pa si Jesus Christ bumisita sa bahay niya. Di ba, umaming pa nga siya, tapos nangako siya na ibabalik niya, ganyan, di ba? Tapos sino pa yung mga binisita niyang bahay? Yung sa bahay ni Peter, nung pinagaling niya yung nanay ni Peter, di ba? Ano pa, kanina pa, kay Jairus. Si Jairus siya yung may anak na parang naghihingalo na ata. Tapos pinuntahan ni Jesus Christ. Pero ang sagot kasi ni Jairus noon, hindi ako karapat-dapat kasi isa rin siyang pinununa. Kapag nag-utos siya, sinusunod. Pero dahil gustong makita ni Jesus Christ kung ano na yung nangyari, binisita niya rin yung bahay ni Jairus. Kanino pang mga bahay? Yung bahay ni Simon. Diba? Kanino pa? Kay Lazarus. Sa Tagalog na si Lazaro. Sa English, Lazarus. Kay Mary and Martha. Di ba si Lazarus siya yung nabuhay uli? Yung binuhay uli ni Jesus Christ. So, isipin nyo, dahil nagbabahay-bahay ng si Jesus Christ, na-build yung friendship. Na-cultivate yung friendship. That's why, even yung pagkamatay ni Lazaro, iniyakan nyo ng Diyos. Iniyakan ni Jesus Christ. Kaya niya nga binuhay si Lazarus. Parang may Bible verse din Jesus wept. Yun na yung pinakamaiksing verse. Sabi nga, sa true cell group, doon din na ipakita ni Jesus Christ kung paano siya magmahal sa mga disciples niya. Kung paano siya nagpa-pastor. Pag sabi pastor, loving, caring siya sa disciples niya. Kasi kapag ganito naman kasi, hindi mo mapaparamdam yun, di ba? Hindi mo mabidipto yung mga disciples na meron ka. Kaya mahalaga po talaga ang
cell group. Tsaka rin, para sa cell group kasi mas na-cultivate natin, nalalaman natin kung ano talaga yung needs ng mga hawak natin. Kaya mahalaga yung cell group. Pag inaaya kayo ng leader nyo, cell group na, sa lang yung sabihin, concern siya sa'yo. Kasi hindi siya mapakalala sa loob ng isang linggo, ano kayo nangyari sa disciple, kung hindi umatin ang cell group. Ganun agad ang puso ng mga leader. Kaya, kapag nakikita yun ng leader nyo, sabihin, nandun yung, doon talaga nagsisimula na small things matter. Diba? Kasi pinapahalaga niya yung maliliit na bagay na meron. Kaya huwag kayong maging invisible. Kasi nakikita namin. Kaya, so sabi nga, even si Jesus Christ, tinitignan niya yung, nakikita niya yung pangangailangan ng mga bawat tao, tapos dinidevelop niya yung true contact with people. Kasi makakapag-contact tayo na parang face-to-face. Di ba, nung pandemic, nagkaroon ng virtual, di ba napakahirap makipag-connection sa tao? Kahit pag-pressure mo pag through messenger online, na parang hindi mo pa rin feel kaysa yung magkaharap kayo, tapos nag-Starbucks kayo, gano'n, di ba? Starbucks naman tayo dyan, gano'n. Parang iba yung usapan kapag magkaharap kayo. Tsaka rin pa, through cell group, doon nag-build na ni Jesus Christ yung 12 na meron siya. Yung character yung character ng 12 na meron siya. At na-reproduce yun, at doon nagsimula yung representation na sa buong mundo. Sabi nga, He passed on the vision to the 12 so that at the right time, they would pass it on to another 12, achieving multiplication. So tayo, ganun din. So kung tayo pinapastor tayo ng mga leader natin, soon, tayo naman yung magpapastor sa disciples na meron tayo. So as a conclusion po, hindi natin makikita yung blessing, yung flow ng blessing, kung ang nakikita lang natin, yung malaking bagay. So sabi nga, as a result of serving God through a cell group, dapat daw makita natin yung maliliit. Sabi nga, in fact, we can learn from David's leadership that opening a house for a cell group meeting is the same as taking the ark of God to that home. So si David, nakita niya kasi na napakahalaga. Diba? Napakahalaga ng covenant ng Panginoon, yung Ark of Covenant. Ark of Covenant. Ark of God. Ayan, yung tipan ng Panginoon. Through that, di ba siya pa kayo nag-isip na gawa niya ng templo. Pero ang sagot kasi ng Panginoon nun, hindi ikaw yung gagawa, kundi yung anak mo. So tayo, kung nakikita natin na mahalaga talaga yung cell group na meron tayo, makikita din natin yun sa mga disciples na mahahawakan natin. Siguro sa oras to, let's pray. Sabayan niya ako sa panalangin. So di ba, mahirap naman talaga mag-disciples. Pero kung nakikita natin yung halaga nun sa atin, sa cell group na meron tayo, kaya natin yan. Di ba? Mapupush naman yan at kasama natin ang Panginoon. So tara po, let's pray. Sabayan niya ako, Lord, we are willing to take your presence wherever we go. Even though we are not much in this world, the little we'll do will greatly enlarge your kingdom. Thank you for entrusting us with this great mission.